Hallelujah, 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 Hallelujah. Diyos Ama ni Jesucristo, kami ay iniwanagan mo at tumutugon kami sa iyo. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, muling nagsalita si Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan sa pangitan ng talinghaga. Sinabi niya, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Naghandog ng isang piging ang isang hari sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Sinugo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan, ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng iba pang mga alipin at kanyang pinagbilinan. Sabihin ninyo sa mga inanyayahan na naihanda ko na ang aking piging. Napatay na ang aking mga baka at mga pinatabang guya at handa na ang lahat ng bagay. Halina kayo sa piging. Ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Pumayo sila sa kani-kanilang lakad. Ang isa'y sa kanyang bukid at sa kanyang pangalakal naman ang isa. Sinunggaban naman ang iba ang mga alipin, pinamak at pinatay. Galit na galit ang hari. Pinaparo niya ang kanyang mga kawal. Ipinuksa ang mga mamatay taong iyon at ipinasunog ang kanilang lungsod. Sinabi niya sa kanyang mga alipin, nakahanda na ang piging, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Kahit pumunta kayo sa mga lansangang matao at inyong anyayahan sa kasalan ang lahat ng makita ninyo. Lumabas nga ang mga pangunahing lansangan ang mga alipin at isinama ang lahat ng matagpuan. Masama't mabuti, anapat na puno ng mga panauhin ang bulwagang pangkasalan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Isus Nazareno. Nasa ika-28 tayo na linggo sa panahon sa taunaan ng ating pagdiriwang at ang atin pong mensahe sa linggong ito na para sa linggo ng mga katutubong Pilipino at mga pinakamahirap na mahirap sa ating bayan ay ang tungkol sa pagkain. Tayong mga Pinoy ay kilala tayo sa 4 na bagay. Una, yung tungkol sa pamilya, tungkol sa politika, tungkol sa panampalataya at higit sa lahat sa pagkain. Kaya 75% ng ating budget ay nasa pagkain. Kaya dahil dito, yung ating mga pagbasa ngayon ay malapit po sa puso natin. Ang unang pagbasa ay tungkol sa pangako ng Diyos na siya ay gagawa ng paghanda sa bundok Sion na mula sa aklat ni Isaias, Kapitulo 25, verso 6 hanggang 10, na ito ay isang simbolo ng pangako ng kaligtasan. Kaya po, sa ating pangalawang pagbasa naman, ang pangako ng Diyos ay sinabi ni San Pablo ng taus-pusong pagsuporta ng mga taga-Pilipos sa kanya kahit siya'y sanay sa lahat ng panahon. Maaring panahon man ng kaluwagan o dili kay paghihirap, sanay siya pero nagpasalamat siya
sa pagsuporta ng mga taga-Pilipos sa Kanya na nagdala ng mensahe ng paghahari ng Diyos. At sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 22, verso 1 hanggang 10, ito yung tungkol sa pagkumbida ng hari sa lahat ng mga inanyahan niya na karapat-dapat sanang dumating, pero hindi dumalo. Ito yung kwento ng Panginoong Diyos na nag-anyaya sa lahat upang magkaroon ng tunay na pagbago o pagbabalik loob, ngunit ang tinitingnan lang ay kanyang sarili. Kaya may nagpunta sa kanyang negosyo, may nagpunta sa kanyang kinaabalahan sa buhay, ang iba ay sinunggaban pa at pinahirapan at pinatay ang kanyang mga sinugo na mga propeta. Ito yung kwento na kung saan nagpapahayag na ang pag-aayaw ng tao sa bigay na kaloob ng Diyos ay siyang pag-ayaw din ng kaligtasan na pangako ng Diyos para sa lahat. Sapagkat ang Diyos nagpakita sa atin, hindi siya nagbigay ng paghusga, hindi siya isang hukom, bagkus siya'y puno ng habag at pag-ibig, kaya gusto niya na ang lahat ay magkaroon ng pagtitipon sa isang paghahanda, at ang paghahanda dito ay kagalakang walang katapusan sa langit. Kaya lang mayroong iba na hindi karapat-dapat at dahil dito, hindi sila dumalo. Ngunit sinugo pa rin ng ating Panginoon na kumbidahin ang lahat. Hindi lang ang mga Israelita na sinasabi na sila yung hinirang ng Diyos, ngunit lahat, at dumalo nga at nagkaroon ng tunay na pagdiriwang. Sa isang pagdiriwang ng walang hanggan na kagalakan, na ito ay simbolo rin ng Eucharistia, na tayo ay nagkaroon ng pagtitipon ngayon sa panahon ng Santa Misa. Ito'y tinatawag ng Eucharistia, ibig sabihin pasalamat, ngunit tinatawag na Santa Misa sapagkat ang pinakahuli na salita ng liturhiya ay sa Latin, ay ang salitang ite missais, na ibig sabihin humayo na kayo, kaya tinatawag natin itong Eucharistia na Santa Misa. Ito ay isang pagdiriwang din na kung saan ang ating Panginoon ay nagliligtas sa atin sa pag-alay ng kanyang buhay, ng kanyang katawan at dugo upang tayo maligtas, upang tayo magkaroon ng buhay na ganap at kasiyasiya. Kaya habang narito tayo sa banal na misa, tayo po ay magkaisa na atin pong buksan ang ating mga puso sa paanyaya ng Panginoon, na tayo rin ay magresponde, na tayo rin ay tutugon sa kanyang panawagan na una sa lahat magbago at magbalik loob. At pangalawa, na makilahok tayo na magkakaisa sa pananalig sa kanya. At pangatlo, na tayo ay magkaroon ng buhay na tumatalima sa kanyang kalooban. Sapagkat kung tayo narito sa pagdiriwang ng ating pagbabaginan sa katawan at dugo ng ating Panginoon, tayo ay handa ring magbahaginan ng dekalidad na ating panahon, ng ating kakayahan, at ng ating mga natanggap na biyaya sa mga aba nating mga kapatid, gaya ng mga katutubo at gaya ng mga mahirap sa ating bayan, upang tayo ay magpahayag na ang isang sambayanan ng Diyos ay hindi po tumitingin na mahirap o mayaman, siya ba ay katutubo o hindi, o kaya kung anuman ang katayuan ng kanyang buhay. Tayong lahat ay isang pamilya na kung saan ang Diyos na butihin, ang Diyos na may kanang loob, ay nagbibigay sa atin ng ating pangailangan. Kaya sa panahon ng misa, dumulog po tayo sa ating Panginoon sa pamagitan ng ating pagtingin na lahat tayo ay kasalo, lahat tayo ay kasama sa pagdiriwang ng kaligtasan ng Diyos upang tayo ay mapunta sa kalangitan. Atin pong iwasan ang pagkaroon ng pagpili o kaya pagtingin kung sino man na gusto nating tingnan, bagkus tayo ay magkaroon ng kabukasan sa ating mga puso, at sa kabukasan ng ating puso, mamuhay tayo ng may pag-ibig, una sa lahat sa Diyos, at pangalawa, sa pagmamahal sa kapwa ng ating sarili, upang ang Diyos ay siyang pumapanginoon sa ating buhay. Amen? Purihin natin ang Diyos.